Pagkalipas ng malalagim na pangyayari sa Davao de Oro, hindi nakataka-taka kung bakit lalong dumami ang mga tao doon na lubhang nadismaya sa mga pinuno ng probinsya. Pag-aralan natin ang naging takbo ng pangyayari. Tila sinadya ng inang kalikasan na mangyari ang sunod-sunod na malalagim na trahedya. Kung marami man ang nakaranas ng kasawian sa pagguho ng bundok sa Masara, binuksan naman ito at inilantad ang isang bagay na pilit itinatago. Ano ito? Na ang barangay hall ay nakatayo doon mismo sa lugar na ipinagbabawal ng batas, sa no-build zone. Bakit nandyan pa rin yung mga tao na yan, Kong Ruel? Aren't you surprised, Kong? Ito ang nangyari ka Sir Erwin. 2007, bumagsak po yung bundok na yan. Maliit na bagsak. Okay. Kaya nung bumagsak siya sa 2007, diniklara yung paan ng bundok at saka ilang metro away from the paan ng bundok. Diniklara nila ng no-build zone. That is according to the barangay captain. Okay. 2008 po, bumagsak siya uli. And then may namatay na sobra 30 katao po ang namatay. Mariusep. Nung namatay na yon, ang ginawa po ng community doon, parang 4 na andana yan, 4-story. Yung first story, yung sa gilid ng paan ng bundok, katabi ng ilog, and then may kalsada. Wala hong tao na dyan. Pangalawa pong story, yung pangalawang daan, yun po ang terminal. Pangatlong story ng daan, yun po ang barangay hall. Ang pang-apat po, yun ang community. Okay. Yun po ang community. Na ang sabi ni Kapitan, no-build zone. Ang sabi naman ni MGB, lahat na area na yan, no-build zone. Kaya yung bumagsak po yung bundok nung nakaraang linggo, tinamaan po yung first story, na which is daan, na tabi ng ilog. Second story, na yung terminal, na nandoon po yung mga buses at saka isang jeepney. And then ang third story, tinamaan po yung barangay hall. And ang fourth story po, yung ma-picture out nyo lang po, yung fourth story, yun po ang community na may 55 houses po na nakatira doon. Ang nangyari ay nagsilbing isang eye-opener na bulgar na mayroon pa palang ibang barangay halls sa mga dakong ipinagbabawal. Ang mga ito ay sa barangay Bukal at sa barangay Panoraon. Mga gusaling nagkakahalaga ng hindi kukulangin sa 7 milyong piso ang bawat isa. Ang nasabing mga barangay halls ay nakatayo din sa paanan ng bundok, na katulad ng sa Masara. Tila naghihintay din ng landslide. At dahil ipinagbabawal nga ng batas ang pagtatayo ng mga barangay halls sa mga no-build zones, may nagtatanong, bakit hindi na lamang i-demolish ang mga ito sa halip na maghintay pa ng malagim na trahedya na katulad ng naranasan sa Masara? Ang sagot, hindi dapat, sapagkat ang mga ito ay hindi lamang ebidensya ng paglabag sa no-build zone policy ng DENR at ng MGB. Ang pagtatayo ng barangay halls ang siyang umakit sa maraming mga tao na magsipagtayo rin ng kani-kanilang mga bahay sa nasabing lugar. Kumbaga sa wikang Ingles, follow the leader. Ang mga nabanggit na barangay halls ay pinaglaanan ng pondo mula sa Congressional Fund ni Congressman Roel P. Gonzaga. Kaya naman, kung mayroong dapat managot sa illegal construction na natuklasan, ay walang iba kundi si RPG. Hindi niya maaaring ipasa ang pananagutan sa mga opisyalis ng DPWH sapagkat sila man ay sunod-sunuran lamang sa congressional plan ni RPG
kung saan niya gustong itayo ang mga barangay halls. Hindi lamang ito. Tila nagagalit din ang inang kalikasan sa ipinagawang mga sementadong national highway sa Mawab. Makikita sa larawan ang nagkawatak-watak at nagkabiyak-biyak na bloke ng simento. Nalantad dito kung gaano kanipis ang pagkakayari sa simento dito at gayon din lumitaw ang kakaunting mga bakal na ginamit na halos kasing liit lamang ng lapis. Kaya ipinalalagay na ang project na ito ay substandard. Pininturahan pa ng kulay pula, asul at dilaw ang nasabing kalsada. Malinaw na palatandaan na ito ay proyekto ni Congressman RPG. Ngayon, kayong mga taga Davao de Oro ang magpasya. Matapos mabulgar ang paglabag sa batas, naragdagan pa ang sakit sa ulo ni Governor Dotdot Gonzaga nang makatanggap ito ng isang memorandum mula sa Commission on Audit na tinatawagan ng kanyang pansin ukol sa questionabling paggastos ng halagang 124 million pesos. Nakalihim na sana ito sa hiwaga at hindi na mauungkat kung hindi nag-ingay si Congressman Ruel Gonzaga na nagsabi na ang nabanggit na salapi ay ginastos umano ng nakaraang administrasyon. Natural, nagsiyasat ang dating gobernador Tyrone Uy. At dito natuklasan na ang COA memorandum pala ay naka-address kay Governor Dotdot Gonzaga at may copy furnish pa sa kasalukuyang provincial administrator. Dahil sa mga seryosong issues na ito, may kumakalat na usap-usapan na dapat nang palitan ang pamamalakad sa probinsya dahil ayon sa kanila, wala pang 2 taon mulang umupo sa pwesto, marami ng milagro at katiwalian ang nabisto. Bukod dito, naniningil din ang mga mamamayan sa mga ipinangako noong nakaraang kampanya. Una, ang mga ani ng magsasaka ay bibilhin daw ng provincial administration sa mas mataas na presyo upang mahango sila sa kahirapan. Subalit, sa kanyang State of the Province Address, parang manhid na humingi lamang ng paumanhin ang gobernadora sa mga magsasaka sa hindi pagtupad ng pangako. Ini ko nag-harvest sila ko mo palit. Mas may na sir og maabot na sir wa pa po ni malit anak diri agod. Pa man may tabo pod. Wala man dyan na tabo nga palito nila sir. Wala dyan. Wala dyan na ingon ng palit sila. Wala pa. Wala dyan sir. Kami nangandoy yung taana sir. So looy kayo kung tinuod mo doon na nagapalit. Nagikan sa province. Nga doon na itaas nga presyo. Diya sa gulay. Salamat bisan tuod mga daot gumikan aning pangulan. Ang mga tao mo-encourage sila nga mubalik yun o pagpananom, mubalik pag-atiman. Kaya doon namin nakita na mo nga makapausap sa among kinabuhi. Kaya doon namin taas nga mamalit o produkto nga gikan sa province. Pero wala pa may kamonitoran na, sir. Sugod nga sila naglingkod sa panggamhanan karon sa Davao de Oro. Wala jud bi nakatilaw og dawat nga kaayuhan gikan sa ila dito sa probinsya. Muna nga nakadesisyon gud mi sa among kagalingon nga mangita gyud mi og kinsay tawo nga makatabang sa among kalisdanan namo dinhi sa Barangay Milali. Saman na sila sa istorya. Ang among gipangita karon kanang makita namo diri sa barangay ang ilang buhat. Kung gitinuod ba nila ang ilang giistorya. Bisan gani na nag-isa ka sipi na saging o lubi isa ka wa gipalit nila diri. Wa man gani gikan pagdaog dinhi sa Barangay Milali. Ila mamalit dinhi unya sa tanang produkto na mo dire nya pagkahuman asa naman ilang mga pasaad-saad sa mga tao nga wa man gyud intaway na tuman magduha na lang katuig gikan karon wa gyud sila nahatag nga ilang gisaad sa mo ang natuman. Ayon sa kanyang paliwanag, wala daw bodegang paglalagyan ang bagong ani ng mga magsasaka. Bukod dito, may pakulupang libreng hospitalization para sa mga kapuspalad. Zero billing dahil sasagutin daw ng gobyerno kung siya ang maupong gobernador. Yun lang ba ang pangako? Hindi po.
Pinangakuan din ni Governor Dotdot ang mga mahihirap na high school graduates na kahit 75 lang daw ang grado, automatic scholar na. Gusto na ako ba na kanang ug unsay saad ninyo dapat tumanon ninyo dili ninyo pakyason kay kami nag-assume nga kanang tabangan mi ninyo para sa scholar o mao ni 75 madala nya gipakyas sa DI. Masulti na ako so nga kanang lain siya kay kanang ga-expect jud mi ato nga madayon to pero karon kay sige paabot sa sa kanang kuan gani niya nga magawas na ang result pero unto drone wala pa gihapon. Tapos nadungog po na ko na siya dati na administration kay SCOB PAI. Tapos daghan po ko nakailan na nakagraduate na dako jud tabang sa ilaha ang DDSP scholarship. Karon sir, kung naay pagkakataon, why not i-grab na mo to na opportunity. So kanang scholarship dako na natabang para makawan sa malesin ang gastos para sa pag-eskwela. Ang ilang saan matuman sir. Kay syempre ang mga tao daghan po nag-apply ato. Daghan po nag-asa para kuan matuman jud unta. Masad ko for students like naglaom na jud sila nga naa jud to nga scholarship. Unta katong ilahang mga promises ilaha jud tumanon tungod daghan mga tao nga nag-asa na jud ato nga scholarship. Sa karon wala pa koy nabatian nga kanang murag na nadayon gani siya kay mostly kanang nagaano man ko sa Facebook, ang ako lang makita kanang sa LGU pero tung sa saad nga 75% until now wala pa gihapon siya. Si Governor Gonzaga syempre kanang murag masakit pud sa buot kay syempre ikaw nakadungog ka ato kanang lipay na kay ka tapos biglang kanang makuan imong paglao mawala kay kanang nagsaligod ka nga kanang kadto at least man lang matabang sa imo sama sa akong giingon ganina nga kanang opportunity na to nimo nga medyo mabawas-bawasan imong kuan kung gusto jud ka mo eskwela tas karon biglang wala mo to siya nga kanang murag sakit lang sa Ako kay katabang sa mua nga especially nga padungay yung eskwela o college. Okay. Kung maabot na dako kay migalipay may mga estudyante dili na problema amo ang ginikanan sa tuition. Disappoint ni dako na kay na unta nang katabang sa mua pero mawala ra. Dili na kung saan sila tumanon ta nila para dili pud mag-asa ang mga youth ba kay dako na tay katabang sa mga nya kung dili madayon mag-expect ang uban nga maabot to nya dili di ay. Wala na ba? Meron pa. Libreng gamot para sa lahat ng mga tao kasama ang mga senior citizens. Napakatamis na mga pangako. Pero, nasaan na? Ni isa sa mga ito, walang naideliver. Kaya siya ay ginawaran ngayon ng karangalang the most promising governor of Davao de Oro. May narinig kaming naghihinagpis, nagsisisi. Bakit ang mag-asawang abogado ang kanilang pinili? May isang labis ang pagsisisi dahil ayon sa kanya, nang hawak siya sa pangako ng mag-asawang Gonzaga. Mas mabuti raw sana kung ang dating gobernador Chungki Uy ang ibinoto nila o kaya si Franco Tito. Ang problema nga lamang kay Franco Tito ay nagparaya ito at pinagbigyan si Dotdot na tumakbo. Ang masakit, nang makaupo na, tinalikuran at dinedma na si Franco Tito ng mga Gonzaga at hinayaang lumangoy sa kanyang sariling problema. Mas mabuti raw sana itong si Franco Tito dahil kung susuriin ang kanyang record sa serbisyo publiko, kahit isa lamang siyang barangay captain sa Diwalwal, ay nakitaan naman ito ng sinseridad sa pangangalaga
at pagbibigay proteksyon sa maliliit na minero sa Diwalwal. Hindi nila malilimutan kung paanong halos itaya ni Franco Tito ang kanyang buhay laban sa mga abusadong malalaking mining companies mula sa Maynila. Oo nga naman, hindi ba? Saksi kaming mga taga-media kung paanong hinarang ni Franco Tito ang mga plano ng isang malaking mining company na gustong sakupin lahat ng lugar sa Diwalwal at maging ang karatig ng mga barangay. Alam nating lahat na mayroong napakalaking deposito ng ginto doon na tinatayang nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Handang makipagpatayan si Franco Tito alang-alang sa libu-libong mga minerong naninirahan at namumuhay doon. Ang tanong, nasaan na kaya si Franco Tito na kinikilalang champion ng tinatawag na small-scale miners? Maging ang dating gobernador na si Chung Kiuy, nasaan na kaya? Ang huling balita namin, nakababad na lamang ito sa pagtatanim ng durian. Ang pinakahuling pagkikita namin ay noong ito ay inatasan ni Vice President Inday Sara upang tumulong sa pamamahagi ng ayuda sa mga nabiktima ng trahedya sa nasabing lugar. Sa ngayon ay tinatawag siyang Papa Gob. Mukha yatang magpapahinga na ito o baka tuluyan ng magretiro sa daigdig ng politika. Marami pang mga pangalan diyan sa Davao de Oro na kahit sa kanilang pribadong kapasidad, malaki ang naiambag sa kaunlaran ng probinsya. Ano kaya kung pukawin natin silang muli, himukin, kalad ka rin kung kailangan, upang magsibalik sa panunungkulan sa gobyerno at nang sa gayon, muling mabuhay ang pangarap ng lahat ng mga Combaleños na magkapit-bisig at magsama-sama sa hangaring maibangong muli ang kanilang minamahal na Davao de Oro.